Praise thine holy name. Praise the name of the Lord. For from everlasting to everlasting, you are God. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Panginoon na nasa Doha, QICM, ganoon din yung nakikinig na naririto na sa Pilipinas, ang mga dati kong kaalsad group, good morning, at sa lahat pa po na naifa-forward ang pag-aaral na ito at makarating ito sa mas karamihan. Magandang umaga at welcome po ang lahat sa ating pag-aaral ngayon. Mapurihan at maparangalan ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Good morning! Ayan, Sister Tess UC, Sister Evelyn Oblea, magandang umaga. Tayo po'y manalangin. Nagagalak kaming muli na magkasama-sama ngayon sa pag-aaral. Maraming salamat na kami nakikinig sa kanan, nakikinig din kami sa kaliwa. Listen and listening. Maraming salamat, Panginoon, ng mga salita ninyo, hindi lang namin narinig, kundi kikilos kami sang-ayon sa sinasabi ninyo. Maraming salamat ng aming puso ay nakahandang sumunod sa inyong kalooban. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan at mas marami pa kaming maabot patungkol sa Ebanghelyo, pagpapalaganap ng inyong salita upang kaming lahat ay mga tagasunod mo, that we are learners, followers, disciples of the Lord Jesus Christ. Mapurihan ka at maparangalan, Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Good morning. Ayan, Sister Rosalinda Domingo. Maliwanag po ba? Naririnig niyo po kung maayos? Welcome po ang bawat isa. So, mag-review lang tayo ng ating huling na pag-aralan noong February 5 na ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang tunay na pag-ibig. Pinatunayan niya. Di lang niya ipinakita, pinatunayan niya yun sa ating buhay. Kaya nga, natutunan natin na ang Diyos mismo, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay at maging handog ang kanyang anak sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, God demonstrated His love towards us. While we were yet sinners, Christ died for us. Ipinahayag niya, dinemonstrate niya, pinatunayan niya na mahal niya tayo. Kung iniisip ng tao na siya'y walang kabuluhan, nagkakamali siya doon. Ang totoo lang, makabuluhan tayo sa Diyos sapagkat tayo nilalang niya sang-ayon sa kanyang wangis. At kung tayo nilalang niya sang-ayon sa kanyang wangis, mahal na mahal niya tayo. At gagawin niya ang lahat ng kanyang plano para sa atin upang tayo ay maligtas at makapagbalik loob sa kanya. Kaya nga po, yan ang ating natutunan nung huling tayo ay nagkasama-sama. At mahal na mahal tayo ng Diyos, iniibig niya tayo. For God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang tao ang mahal niya sapagkat tayo nilalang niya sa kanyang wangis. At napag-aralan din natin na walang kalakip na takot ang pag-ibig ng Diyos. Nawawala ang takot ng tao sa kaparusahan, na hindi siya tatanggapin ng Panginoon. Mawawala lahat yun. Kasi, inaalis ng Panginoon ang ating alalahanin, ang ating iniisip kapag tayo nagbalik loob na sa Kanya. So, hindi na tayo natatakot na tayo mapaparusahan, kundi tayo'y nagagalak sapagkat natagpuan natin ang tunay na pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay, inilibing at nabuhay na mabuli bilang patunay na siya ay Diyos. Hindi Diyos na nagkatawang tao, hindi lang siya tao. Diyos na nagkatawang
tao. Kaya nga walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig. Kaya sapagat ang Diyos ay pag-ibig at pinatunayan niya ang lawak at lalim ng pag-ibig niya sa atin nang ipadala ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. At dahil dito, ano ang gagawin natin? Iibigin natin siya ng buong puso. Iibigin natin siya ng sang-ayon sa sinabi niya sa atin at iibigin din natin ang ating kapwa. So, sa pagpapatuloy nito, babasahin natin sino ang una ngayon. Sino ang una nating iniibig? Mayroon pa bang hihigit sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang ibinigay sa atin? Kaya simulan natin ang pag-aralan ang Deuteronomy chapter 6 verse 5. Sa Deuteronomio, ika-6 na kabanata, talatang 5. Ito po, sino ang dapat ibigin natin? Sino ang una? Sinong unang iibigin natin? Ayan, sasagutin ng talatang ito. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Tignan niyo po. Ang Diyos ang una nating iniibig. There is no greater love. Kaya nga, sabi niya gano'n, love God above all. Yun ang summary. Love God above all. And love thy neighbors as thyself. Kaya nga, ang sinabi niya sa atin, ibigin natin siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. With all our heart, with all our soul, with all our might. Yung lakas natin, ibigay natin sa Kanya. Yung puso natin, ipagkatiwala natin sa Kanya. The way we think, the way we feel, the way we make decisions, lahat ng bagay na yan. Our soulical part, ang ating kaluluwa ay doon tayo nagkakaroon ng mga desisyon. Kahit na yung mga desisyon natin, ialay natin yan sa Panginoon. Kung ito nga ay nararapat o hindi. Kahit na binigay niya tayo ng kaisipan, subalit mas nalalaman ng Diyos kung ano ang magiging bunga ng ating magiging mga desisyon. Kaya nga, unahin muna natin siya. Itanong natin sa Kanya kung ito'y nararapat. Kaya nga sabi doon, kapag talagang iniibig natin ang Diyos, iniibig natin siya ng buong puso, with all our heart, with all our soul, with all our might. So yan po, binasa natin in Deuteronomy chapter 6 verse 5. So ngayon, basahin natin ang Luke chapter 6. Luke chapter 6 verse 27. Kay Lucas, ika-6 na kabanata, talatang 27. Luke chapter 6, verse 27. Sabi po ng Panginoon, sa kanyang salita, ngunit sinasabi ko sa inyo, ito po, ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo, ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig. O yun po mga nakikinig. So, ang kinakausap po ng Panginoon ay yung mga nakikinig. Ito yung mga taong lumalapit sa Kanya at gustong marinig ko anong sasabihin niya. Sapagkat sila'y nabibighani sa Kanya habang siya'y nagtuturo sapagkat ang Kanyang mga sinasabi ay punong-puno ng kapangyarihan. It is full of power and authority. At itinatama at itinutuwid ng ating Panginoong Kristo ang mga naging turo ng iba all throughout the centuries. Kaya ngayon, sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Ito po yung pangalawang bahagi ng tunay na pag-ibig. Ibigin natin ang ating Diyos. Ang ating Diyos, di naman natin nakikita sa ating mga mata. Di po ba? Saan natin maipapahayag ang ating pag-ibig sa Diyos ay sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa ating kapwa. Ay sabi niya, doon po sa susunod na talata in verse 28, Luke chapter 6, verse 28, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo.
idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo na ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo na rin ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyo, sa iyong kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Mahirap po yung turo na yon, di po ba? Hindi po ordinaryo ang mga itinuturo ng Panginoon. Kung iisipin mo lang sa iyong sariling lakas, hindi mo kayang magawa ito. Di po ba? Sabi ng Panginoon, sa mga nakikinig, yung mga tunay na nakikinig sa Panginoon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawin ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Para bagang imposible na iyon ay magagawa mo. Pero, nagiging posible kapag totoong mahal natin ang Diyos. So kung ano ang itinuturo niya, yun din ang ating gagawin. Ilang beses ka na bang sinaktan sa iyong buhay? Mabibilang mo ba? Ilang beses ka nang sinaktan ng ibang tao? Ilang beses kang inutangan, di ka na binalikan? Ilang beses kang naging mabuti sa ibang mga tao pero masama ka pa rin? Ilang beses kang tumulong, ngayong ikaw ay may kailangan, hindi mo sila makita, hindi mo sila makuhanan ng tulong? Kung minsan, alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoon, sa totoo lang, yung totoong-totoo, sa pagsunod sa Panginoon, nasasaktan ka rin. Nasasaktan ka. Lalo na kung buong puso mo iyong ginagawa dahil sa pagsunod sa Panginoon, pero sa kabila noon, masama ka pa rin para sa kanila. O kaya, hindi nila sinusuklian ng kapwa kabutihan ang iyong ipinamamalas na kabutihan. Pero alam niyo po, hindi natin hinihintay na tayo ay balikan muna ng taong tinulungan natin sapagkat nakikita ng ating Diyos kung ano ang ating ginagawa. So ibig sabihin, kung ikaw ay tumulong, wag kang umasa. Wag ka nang umasa. Natutulungan ka. Basta ang ginagawa mo, ginagawa ko, ginagawa natin, ay gawin natin ang pinagagawa ng Panginoon. Mahirap man, kasi sabi pa nga niya dito pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Tingnan niyo po yun. Yung mga umaaway sa iyo, gawan mo pa ng mabuti. Ang mga napupuot sa iyo, pagpapalain mo, idadalangin mo, yung mga umaapi sa iyo, ay san ka pa? Ika nga. Pero alam niyo po, bagamat may maidadahilan ang tao, sabi, hindi naman ako Diyos. Tama. Hindi nga ikaw ang Diyos. Pero ikaw ay tagasunod. Tagasunod ka ng Diyos. Si Kristo Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Kung nagawa ng Panginoon sa Kristo, na mahalin ang kanyang kapwa, mahalin ang lahat, di ba natin kayang gawin? Di ba? Pati na yung mga taong nagpahirap sa kanya. Isa sa mga sinabi ng Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus. Anong sabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Sinabi pa niya yun. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So Jesus, even He was hanging on the cross, nag-aagaw buhay na, ibig sabihin, so much pain and difficulty na kanyang dinaanan. Pero inisip pa rin niya yung ibang tao. Sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin nun, nakuha sila ng kalaban na iniisip nila, kalaban nila ang Panginoong Jesucristo. Ang mga tao, iniisip nila, kalaban ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya kakampi.
kalaban siya. Yan ang pag-aakala ng mga tao sapagkat sila ay they were deceived, ika nga. Napaglalangan sila ng dyablo. Thinking, iniisip nila na siya'y kaaway, hindi siya kaibigan. Pero alam naman natin, hindi totoo yon. Ang Panginoon Kristo ang tunay na umiibig sa atin. At kahit na siya'y mamatay para sa atin, ginawa niya yon. Pinatunayan niya. Kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo bilang pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Nais niya na siya ang maging tulay patungo sa Diyos. Walang makararating sa Ama, sinabi na niya, kung hindi sa pamamagitan ko. No man cometh to the Father except through me, sinabi na niya. Walang ibang makakarating sa Ama. Nobody. Hindi magiging matuwid at banal ang sino mang tao on his own effort. Sa kanyang sariling mabubuting gawa, we cannot pay God with our good works. We are saved by grace through faith. Tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, pinaging karapat-dapat niya tayo. At kapag tayo'y sumampalataya na iyon na nga ang ginawa ng Diyos para sa atin, bakit ba natin tatanggihan ang pag-ibig na inialay ng Diyos sa atin para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan? Kaya nga, mayroon siyang karapatan. He has all the authority to tell us. Mayroon siyang karapatan na sabihin sa atin na kung kaya niya na Diyos na nagkatawang tao na maranasan niya ang hapdi at sakit sa kanyang katawan. Dumugo hanggang ibigay na niya ang kanyang buong buhay. Nagkadurog-durog ang kanyang katawan. Isa lang ang hindi nila magawa, ang mga buto niya. Walang nalisang na buto. Sa kabila na ang kanyang katawan, the flesh, itong katawan niya, ay nagkadurog-durog. Lumabas doon ang lahat ng dugo. Pero hindi binali, walang nabali sa kanyang mga buto. Imagine the pain and the suffering na kailangan bitbitin ng Panginoon, hindi lang sa kanyang katawang pisikal, kundi lalo na yung bigat ng lahat ng ating kasalanan. Ibinuhos ng Diyos ang lahat ng kanyang pagkamunghi sa kasalanan. Ibinuhos sa ating Panginoon Kristo. Pero sa kabila nun, ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila talaga alam. Hindi natin talaga naintindihan yun. Ngayon na tayo mananampalataya, now we can understand, Lord, kakahiya kaming tao. Sa totoo lang, tayong lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang nakaabot. Siya lang ang bukod tangi na Diyos na nagkatawang tao at sa kanyang pagkatao, hindi siya nagkamali, hindi siya nagkasala sa Diyos kahit katiting. He was the sinless and perfect Lamb of God sacrificed for our sake. Kaya nga, bakit nga ba? Kung tayo'y pinatawad niya, nilinis niya, minahal niya lahat ng ating kailangan ngayon, hindi lang sa buhay na walang hanggan, kundi lahat ng ating kailangan ay ibinibigay niya. Bakit nga ba hindi natin magagawa at masusunod ang sinasabi niya? Pinatunayan naman niya na talagang mahal niya tayo. So, paano natin mapatutunayang mahal natin ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Kahit na sa mga umaaway sa atin, kahit na sa mga nag-aalipusta sa atin, kahit na yung mga taong laging may sinasabing masama sa atin, hindi na sila nakakita ng maganda, palagi nilang masama. O kahit na tumulong ka ng tumulong, pero parang baliwala lang. Pag kailangan mo sila, wala sila. Pero kapag ikaw ang tumulong, sakdal, gagawin at gagawin mo lahat ng iyong makakaya para tumulong. Pero madalas ang tao hindi nila alam.
Sa may panahong kailangan ka, wala sila. Wala. Sino lang ang kasama mo? Ang ating Diyos. Siya lang talaga ang nagdidepensa sa atin. Pero kung tayo'y tunay na tagasunod ng Panginoong Kristo, kaya natin. I can do all things through Christ who strengthens me. Gagawa ko ang anumang bagay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, meron tayong halimbawa because of the Lord Jesus Christ. Dahil sa Kanya, meron tayong halimbawa through Christ who strengthens me. Sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin para magawa ko ang mga bagay na hindi ko sana kaya, pero dahil siya'y nasa akin, kaya ko. Amen po ba? Amen po ba? Kung minsan napakasakit po na ikaw ay, halimbawa, pinagdudahan, tapos marami pa silang ginawa laban sa iyo, hindi naman totoo yun. Nagkataon na ikay naroon at sa iyo ibinuhos ang lahat ng galit, hindi naman ikaw. O kaya nagkamali ka, iniisip mo, tama yung ginawa mo, pero sa ibang tao, mali, mali. Ano po ang ating gagawin? Manatili pa rin tayo sa pag-ibig ng Panginoon Kristo. Kahit na mahirap, sabi niya diba? Sabi niya, sabi ng Panginoon, so meron tayong kino-quote na scripture, meron tayong pinagbabasihan ng ating ginagawa. Ulitin natin, Luke chapter 6 verse 27. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig. So yun, nakikinig tayo ngayon, di ba? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo na rin. Iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo na rin ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. So, yung purpose po doon, di ba? May hangarin ng Diyos. Kung halimbawang ikaw naman ang gumawa noon, nung hindi ka pa kumikilala sa Panginoon, ikaw ang basagulero, halimbawa, ikaw ang pinagtsitsagaan ng mga tao kapag nakita ka nila. So, nagagalit na sila. Dumarating ka pa lang, nagagalit ka. Nagagalit na sila. Umiiwas na sila sa iyo. Dahil ikaw ay pinagtsitsagaan lang nila, wala lang silang magawa. Ipo ba? Pero ngayon tayo mananampalataya, binalikan tayo ng Panginoon. Ang sabi niya, kung halimbawang ikaw yon, anong gagawin mo? Diba? Kaya sabi ng Panginoon, gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Gusto mong maging mabait ang mga tao sa iyo? Mabait ka rin. Gusto mo na ikaw ay kinagigiliwan, kailangan ganun din ang ugali mo. Gusto mo na ikay bibigyan ng favor, ganun din. Nagbibigay ka ng favor sa iba. Gusto mo, tinutulungan ka nila, tutulong ka rin sa iyong kapwa. Anything, kahit na anong bagay na gusto mo na maranasan mo, ipaparanas mo yun sa iba. Yun ay parang mga buto na iyong itinatanim. Every time you do good, it will come back to you, di ba? Ang mga bagay na ginagawa nating mabuti dahil sa pagsunod sa Panginoon. Hindi para matanyag tayo, hindi para umangat tayo. Na sabihin nila napakabait na tao nito. Hindi ganon. Gusto nating sumunod sa Panginoon at nais nating mapurihan at maparangalan ng Panginoon sa buhay natin, kaya tayo sumusunod. Di po ba? Kaya hindi tayo makapagmamalaki. Ginagawa natin ang sinasabi ng Diyos sa atin.
Maraming mga tao magdadahilan. Kahit na ano pang idahilan natin, kapag sinabi na ng Panginoong Kristo sa atin ng ganon, yun na yun. At kapag ginagawa natin yun, tayo na rin ang mapayapang tao. Wala tayong kagalit. Hindi tayo maramdamin. Kahit na nakapagdadamdam na yung mga ginagawa nila, ipinagpapasa Diyos na lang natin yun. Imbes na tayo mapuot, ipanalangin natin sila, ipagdasal natin. Imbes na kahit na masama ang ginagawa nila, mabuti pa rin ang ating gagawin. Kasi nagtatanim ka. Sila man nagtatanim. Lahat ng tao, kahit anong gawin nila sa iyo, nagtatanim din sila. So, kung ano ang kanilang itinanim, yun din ang kanilang aanihin. So, ikaw, kung ano ang iyong itinatanim, yun din ang iyong aanihin. Kaya nga, magtanim tayo ng tama. Sapagkat yan ay magbubunga din yan sa atin. Darating din ang panahon. Kahit na kung ano man ang sinabi nila, kung minsan nakakasakit din ang damdamin ng ginagawa ng iba. Pero, nung inaanyayahan ka ng ganito, ganyan-ganyan, pagkatapos nun, nung binabalikan mo na sila, wala silang kibo, parang hindi ka nila kilala, ini-ignore ka nila nung may kailangan ka na. Habang nung una na nakatutulong ka sa kanila, okay lang. Lagi kang iniimbita, nung wala ka nang naibibigay, gusto nila mag-invest ka pa o anong bagay. Tapos, pag ngayon na sinasabi mo, nasan na yun? Wala. Di sila kumikibo. Kaya nga po, alam nyo, kung totoo tayong nagmamahal, hindi na natin iisipin kung anong ginagawa ng ibang tao. Basta yung ginagawa natin, yun ang bigyan natin ng pahalaga. Ginagawa natin ito dahil sa pagsunod natin sa Panginoong Kristo. Kahit na nasasaktan tayo. Todo pasa mo na lang, Lord, nasasaktan ako pero binibigay ko na sa iyo para wala akong daladala. Ayokong magkaroon ng bitterness, anger, kung ano-ano, ayaw ko ng negative sa aking buhay. Gusto ko yung tunay na pag-ibig galing sa inyo. Yun ang manatili sa akin at yun ang aking ginagamit araw-araw para ibigin ang aking kapwa. Sapagkat iniibig mo ko, kaya ko na ibigin ang aking kapwa. Kahit na kabaligtaran ang ginagawa niya. Sinabi na ni Lord, di ba? Luke chapter 6, verse 27 hanggang... Tapos may sinabi pa siya. Basahin pa natin. Verse 32. Nag-aaral na rin lang tayo, di ba? Nag-aaral tayo? Yes, nag-aaral tayo. Sabi niya, kung, ayan nga may dinagdag pa ang Panginoon. Kung ang ibigin lamang ninyo ay mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung pahihiramin lamang ninyo ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, eto na, sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon.
So wala talaga tayong maidadahilan. Ay Lord, napakasama ng ginawa niya, napakahigpit, napakaganon. Iniwan niya kami, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Hindi ko siya mapapatawad, hindi ko siya pwedeng mahalin. Sabi mo lang yun. Pero how about if you take the love of God in you? Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, ikay inibig niya sa kabila ng kasama ang ginawa mo noon, pinatawad ka niya at nilinis, bakit hindi mo rin kaya na gawin yun para sa iyong kapwa? Ayan yun na sabi niya. Diba? Basahin niyo uli po, ibigin ng mga kaaway, from Luke 6, verse 27, hanggang matapos ng verse 36, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. So, meron tayong ginagaya. Kung ang ating Diyos ay mahabagin, ganun din tayo. Pero hindi naman po sinasabing ipamigay mo na lahat. Di naman niya sinabing ipamigay mo na lahat. Ay, may umuutang sa'yo, hindi ka naman uutang para ipautang mo sa kanya. Hindi mo naman gagawin yun. We need wisdom, di ba? May humihiram sa iyo, humihingi sa iyo. Kung lagi kang hinihiraman, abate ka, nakakahalata ka na. Lagi na lang itong nangungutang. So, anong gagawin mo? Magbibigay ka rin, pero sasabihin mo, hindi ko na ito ipinapautang sa iyo, binibigay ko na lang. Para wag ka nang aasa, babalik pa yun. Madalas ko na pong ginawa yun sa buhay ko. Di na ako umaasa na yung babalik, hinayaan ko na lang. Sabi ko, Lord, ang sinabi mo, ang gantimpala ay galing sa iyo. So, kung ikaw ay hiniraman, di ka na nalang binalikan, ano pa magagawa mo? Ang Panginoon ang siyang magbabayad sa iyo. Hindi na yung tao. Kasi nung tumulong ka magmula sa puso mo. Hindi ka umaasa na babalikan pa nila yon. Hindi ka umaasa na gantimpalaan kanila. Hindi ka umaasa na kapag may kailangan ka, nandun sila. Huwag na tayong umasa. Asahan natin ang Panginoon na siyang tutulong sa atin sa lahat ng pagkakataon. Basta tayo ay maging conduit. Alam niyo po yung parang bridge. Parang, kung kulang, ikaw ang nagdadagdag. Ang atin pong Diyos, napakagaling niya sa ganyan. Yung hindi natin kaya, nakakayanan natin sapagkat idinadagdag niya sa atin ang kakayanan magawa natin yun. Diba? Kaya kaya natin. Minsan nga, may nagsasabi sa akin, ako, sinasabihan, hindi ko kayang gawin yung ginagawa mo. Merong mga tao nagsasabi, hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa mo. Well, sa kanyang pananaw yon. Pero, ako, nais kong sumunod sa Panginoon. Sa kabila ng mga bagay-bagay na yan, paulit-ulit pa rin akong tumutulong, paulit-ulit pa rin akong nagbibigay, nagkakalob, nang hindi na ako umaasa na ako ibibigyan. Even if, basta para sa akin, maging masunurin ako sa Panginoon. Regardless, kahit na ano pa. Sapagkat ang Diyos ang siyang tunay na umiibig sa atin, tayo umiibig din sa ating kapwa. Sapagkat ang ating pag-ibig sa ating kapwa, ang siyang magiging basihan, gauge, parang ganun, kung tunay tayong sumusunod sa Diyos. Kaya nga sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong kapwa. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. And so on. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Salamat po, Panginoon. Practical po ito. Magagamit araw-araw ng aming buhay. Hindi lang minsan, hindi lang pangalawa, hindi lang pangatlo, hindi lang pang-apat. Habang kami nabubuhay. Kung tatanawin namin sa ibang tao na utang na loob ang lahat namin ginagawa, hindi na kami magiging masaya. Kung lagi naming iniisip na may ginawa kaming mabuti doon, kailangan maging mabuti siya sa amin, hindi rin kami magiging masaya.
Ang kasiyahan at kagalakan na nasa puso namin ay dahil ikaw ang unang umibig sa amin at naranasan namin, nadama namin, nakita namin, nararanasan namin ang umiibig ka ng ganun na lamang sa bawat isa sa amin. Ano po bang maidadahilan pa namin para hindi gawin ang ganun katulad ng ginagawa ninyo para sa amin? Kaya nga, Panginoon, puspusin mo kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, sapagkat siya lamang ang makapag-uugnay nito sa aming buhay. Kaya nga, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Sa pag-ibig ay may kagalakan, may kapayapaan, may katyagaan, may kabutihan, may katapatan. Lahat ng bunga ng Espiritu hanggang doon sa pagpipigil sa sarili. At marami pang mga bagay na iyong hinuhubog sa aming buhay para maging totoong, walang pag-aalinlangan na kami ay tagasunod. Hindi lang kami nakikinig sa isang tenga, pati na yung kaliwa, at ito'y ipinapasok namin sa aming buong puso, nais naming maitanim ang buto ng iyong salita. At pagkatapos nun, ay magagawa namin ang mga bagay na pinagagawa mo sa biyaya at pagpapala niyo. We can do all things through Christ who strengthens us. Kaya maraming salamat, Panginoon. Wala kaming may dadahilan. Hindi kami pwedeng mag-excuse sapagkat nilalaman na ng inyong salita. Sinasabi na ng inyong salita. Kung sabi niya, kung gagawan lamang namin ng mabuti, o mga gumagawa ng mabuti sa amin, kahit yung makasalanan, ginagawa rin yun. Kung nagpapautang kami at kami babayaran, ginagawa rin naman yun ng mga masasama. Kaya anong pagkakaiba namin sa kanila? Yung kapag ikaw ay gumawa at hindi man nila binalik yun, patuloy mo pa rin ginagawa sapagkat hindi mo inaasahan ang ibang tao na balikan kanila. Give and give because God is the best giver of all. At sabi mo, Lord, ang inaasahan namin ay yung pagpapala mo. Ibabalik mo pa rin sa amin ang siksik, liglig at umaapaw. We can never outgive you, Lord. We can never outlove you. We can never do things without you, Lord. Magagawa lamang namin ang maaming magagawa dahil ikaw ang unang nagbigay sa amin nito. Maraming pong salamat, Panginoon. Mapurihan ka, maparangalan ka sa bawat buhay naming mananampalataya. At mas dumami pa ang may ganitong pangunawa, wisdom, knowledge, understanding, and insight that comes from you. Para sa ganon, magpatuloy kami na gumawa ng mabubuti kahit na kabaligtaran ang kanilang ginagawa. Dito napatutunayan na kami ay totoong umiibig sapagkat naranasan namin ang pag-ibig mo. Ganon din ang aming pagsunod sa iyo. Mapurihan ka at maparangalan aming Diyos Ama sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tanggapin mula sa salita ng Diyos na kanyang pinatunayan ang kanyang pag-iibig sa atin. Ganon din tayo iibig pati na sa ating mga kaaway. Pati na sa mga tao na walang utang na loob. Pati na sa mga taong napupuot sa atin. Gagawan pa rin natin sila ng mabuti. Sapagkat iyan ang iniuutos at itinuturo ng Panginoon sa Kristo. Tanggapin ang maluwag sa puso na gawin ang mga bagay na pinagagawa ng Panginoon at mararanasan ng bawat isa ang siksik, liglig at umaapaw na pag-ibig ng Diyos at sa lahat ng bagay, tayo ay sasagana sapagkat masagana niyang ibinibigay ang lahat ng biyaya sa mabubuti at masasama. Receive the blessing of the Lord. Receive His great love. Receive His humility. Receive all things that belongs to the kingdom of God. We are kingdom people. We belong to the kingdom of God. And as we serve the King of Kings and the Lord of Lords, we do the same. In Jesus' name, and by the power of the Holy Spirit. Amen and amen.
Maraming pong salamat sa inyo na nandyan. Kanina nag-greet ko na po Sister Tess Yusi, Sister Evelyn Oblea, Brother Nan Carion. Salamat Sister Rosalinda Domingo. Ayan, salamat. Salamat sa inyo na nandyan. Sister Weng Weng. Ayan. Maraming salamat. Sister Esther. Ayan. Salamat. Sister Mariot Carlos. Sister Irene Javier Bautista. Ayan. Salamat po. Sister Norma Limon. Ayan. Maraming salamat. And Gian Bravo, yan, salamat. Sister Corazon Carion, Sister Malu Dulay, salamat. Thank you so much sa inyo na nandyan. Maraming pong salamat. Kung meron po akong nalagpasan na pangalan, ay hindi ko na po nakita yung mga pangalan nyo. God bless po, and I'll see you tomorrow. Diba? Keep it up. In Jesus' name. Bye-bye po. I'll see you tomorrow. Smile. Jesus loves you.